All right, good day, everyone, and welcome again to another episode of Against the Tide. And tonight we're going to continue our discussion on End Times Bible Prophecy. And I'll be joined again by my co-host, Brother Mark Tindan, and together with our guest, Brother Raji and Brother Kyle. Okay. To tell you honestly, this episode is kasabay po siya ni-record nung amin pong first episode. I just thought that to kind of put an emphasis on the first part and the second part, I think it's better to split this episode into two episodes. Okay. So sort of like the first one was an introduction, and tonight we're gonna dig deeper sa amin pong topic about end times Bible prophecy, and we're gonna talk about the four horsemen of the Book of Revelation. Okay, so makikita po natin yung um, mga to or yung verses pertaining this to Revelation chapter 6. So we're gonna talk about basically Revelation 6, and we're gonna compare that to Matthew 24. Okay, so I hope you would enjoy the show tonight. This is a very good episode, and I hope you would learn something new, something great on this episode. And so here you go. Ganun yung gawin natin ngayong gabi, okay? I think I would let's go to Matthew 24 muna. Okay? Bago tayo pumunta dun sa four horsemen. Okay, tapos basahin lang muna natin yung Matthew 24. And Jesus went out and departed from the temple. And his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in divers places. All these are the beginning of sorrows. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Then let them which be in Judea flee into the mountains. Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house, neither let him which is in the field return back to take his clothes. And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake those days shall be shortened. Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there, believe it not. For there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Behold, I have told you before. Wherefore,
If they shall say unto you, Behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chambers, believe it not. For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. For wheresoever the carcass is, there will the eagles be gathered together. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Alright, okay. So, sinabi ni Jesus Christ na meron siyang, na ito yung mga mangyayari 'no, sa first part. So, meron sabi niya dun, "For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many." So, ito yung mga parang kibuloy type, 'di ba, na ako ang anak ng Diyos, right? Tapos and then sabi niya sa verse 6 na magkakaroon ng wars, and rumors of wars. See that tapos meron siyang warning, 'di ba? Sabi niya do'n, "See that ye be not troubled, for these things must come to pass, but the end is not yet." Tapos dinescribe niya actually yung parang words do'n sabi niya, "These are the beginning of sorrows." Okay? So yung pinaka parang conclusive statement niya after that na sinabi niya, "For nation shall rise up against nation, kingdom against kingdom, there shall be famines, pestilences, earthquakes in diverse places." Tapos sabi niya, "This is the beginning of sorrow." Na 'pag kinompare niyo 'yan, so ito na yung pinaka-topic natin, okay. 'Pag kinompare niyo 'yan ngayon sa Revelation chapter number 6, okay, pull up ko lang yung, verse dun. Okay. So, para lang po alam po ninyo, so again, Revelation 1, introduction po siya ng buong Bible or ng buong Revelation. 2 and 3, diniscuss po doon kung ano yung chapters ng, kung ano yung ah, message niya para sa seven churches of Asia. Tapos, chapters 4 and 5. Chapter 4 po na caught up si John sa heaven spiritually, okay, hindi po ano, hindi po physically kasi sinasabi nila yun daw yung rapture, eh, yun daw yung pre-trib 'no, okay. Ano po lang, spiritually lang ha, yung katawan niya nandun pa rin po sa island of Patmos. Tapos parang sa Revelation 5, merong mga introductory, pinakilala po kung sino-sino yung mga nasa langit, pinakita yung 24 elders and things like that. And then it comes po dun sa six seals, okay? Or sorry, actually seven seals po yun. Okay, yung seven seals po, yun yung pang-pito, yun po yung sa rapture. Tapos inano niya po yun na, yung first four seals po, yun po yung, ginawa niya, kumbaga inano niya na parang kabayo yung mga yung mga, kumbaga object Horseman. lessons niya yung na ginamit. Oh, so dun po pumapasok yung tinatawag nila na horsemen of apocalypse. Uulitin ko po, baka kasi mamaya misinterpret tayo. Ano, hindi po mga tao 'to, hindi po mga literal na mga kabalyero 'tong mga tao na makikita po natin dito, but they are pictures of what it's saying. Okay, so pag-usapan muna natin yung una kasi sabi dun, "And I saw when the Lamb opened one of the seals," ito po yung first seal, "and I heard as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, Come and see. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer." Okay. So sabi doon, meron na siya nakita ng isang tao na nakaupo sa puting kabayo. Okay. Meron siyang pana, tapos meron din siyang corona. Okay. So ibig sabihin, this would somebody that would act like a king. Okay, kasi meron po siyang Mm. corona. And sabi do'n, ang ang objective niya is that he went forth conquering and to conquer. Nagpunta siya para manakop, okay. So ang question, parallel una siguro natin dapat tanungin do'n is parallel ba siya sa Matthew 24, right? Which is makikita natin na sa Matthew 24, it parallels kasi ang sabi sa Matthew 24, ang unang mangyayari, sabi do'n, there shall be, uh, there shall co for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. So verse 5 po 'yun. Okay, Brother Chris, paano siya naging, pareho?
no? Para siya naging parallel ng Matthew 24 verse 5. Okay, hindi na po I don't think na pero pag ang ano kasi niyan, interpretation po diyan kapag tiningnan niyo po um, yung Revelation chapter 6 'no, meron po diyaan na sa Revelation chapter 19, okay, meron pong isang event wherein sinabi po ng Bible, "And I saw," Revelation 19 verse 11, sabi po dun, "And I saw heaven open, and behold a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war." So, parang pareho po siya nung Revelation chapter 6. Pero magkaibang tao po ito kasi sa Revelation chapter 6, Mm. unang beses po siya nakita, per seal, yung sa Revelation chapter 19, dulo na po siya. Okay? Mm. So, hindi po, this doesn't refer to the same person. Okay? And this is basically, ang pinapakita po rito is yung Antichrist. Kasi Correct. sa Revelation chapter 19, 'di ba? Ito yung Christ, okay? Mm. Tapos meron sa Revelation chapter 6 na impostor na Kristo. Okay? So ito po yung Antichrist na sinasabi ng Bible. Okay? Meron ka bang opinion doon, Brother Raji? Ah, yeah, actually sa dati naming church, so yung Matthew 24 kasi para sa kanila iba yung turo. So, just like a while ago, Israelites para sa mga Israelite. So, yung tanging verse lang sa kanila sa Matthew 24 is para sa atin is yung verse 36, "Who will know the day and the hour." Yun Okay. para sa atin, so the rest of the events is just for the Israelites. So, yan yung sa kanila. Then, ah, sa pagkakaalala ko dito, sa actually dito ako na-amaze talaga nung pinanood ko yung documentary nung kinompare ko yung 24 tsaka Revelation 6. Talagang makikita mo parallel talaga, yun yung tugmang-tugma yung sinasabi talaga. Ikaw na mismo makakapagsabi, eto yung sinasabi niya, ito yung tinutukoy nung 4 na mangangabayang tatlo, tumutukoy dun sa mga events sa Matthew 24, parehong-pareho talaga. Okay. How about you, Mark and Kyle? May ano ba kayo? Ako may tatanong lang ako. Sige, Yung bro. correct me if I'm wrong, like, tawag dun, yung beginning of sorrows is also called as the Four Horsemen, di ba? Tama ba? Yung events nung, yes. Ah, yun lang yun sa akin. Brother Kyle. Tribulation. Yung isang supporting verse siguro dun sa binanggit ni Brother Chris, na magpapatunay na Antichrist yung unang horseman ay yung siyempre si Satan, 'di ba? Pero siyempre naman hindi naman si Satan yung Antichrist, yun kumbaga tao siya na reprobate na naging Antichrist. Pero kaya kasing mag-transform, sabi dito Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness. So, parang parehas lang din na yung wina-warning ni Jesus Christ sa Matthew 24 na madaming magpapanggap na ako, na magtuturo ng parang tama pero hindi naman. Ayun, tapos, sa tingin ko, yun yung sinasabi yung white horse. Kasi yung totoong, yung legit na white horse, yun nga after na lang yung kumbaga, yun sa Revelation 19, si Jesus Christ na talaga yun. Ano pa ba? Yun yung ano. Well, actually, to me, this is interesting. Okay, kasi when I was thinking about this, okay, kasi if you're going to look about it, 'di ba? Tuwing may mga tao na lang na kumbaga parang paano ko ba siya papaliwanag? Kapag for example may bagong ano, kunyari nung namatay si Pope Francis, 'di ba? Tandaan niyo ba 'yon? Tapos nung bumoboto sila ng panibagong pope, ang maraming mga conspiracy theories ang sinasabi nila, "Oh,
Si yung bagong pope, yun na yung antichrist, 'di Hmm. ba? O yung mga ganyan. O si Donald Trump, siya daw yung bagong antichrist or something like that. Okay. Kasi I think that in the yung passage in Revelation chapter 6, it talks about the person of the antichrist when he is not yet the antichrist. Ano ibig sabihin ko dun? Okay? Kasi he will become the antichrist once na dinesolate niya na or ginawa niya na yung abomination of desolation. That is particularly the event kung saan siya madi-declare or kumbaga malalaman na siya ay antichrist. Okay? So meron ngayong parang puzzle na paano ba natin makikilala tong antichrist na Mm. 'to? Okay? Or meron bang possibility kasi ang turo, 'di ba, karamihan ng turo is malalaman na lang natin siyang antichrist kapag sinira niya na yung templo, yung third temple. Okay, na itatayo na hindi pa nga natatayo ngayon, 'di ba? Wala pa rin, ano Mm. pa rin, mosque pa rin yung nandun ngayon, eh, right? Pero I think na kahit hindi pa siya antichrist, okay, malalaman na ng mga tao na this guy will be the antichrist. Okay? Paano mo nasabi yan? Kasi number one, okay, ang sabi ng Bible is that meron siyang, 'di ba dun sa Revelation chapter, dun sa Revelation, yung verse dun, if you would notice, ang sabi niya, dun sa verse number 2, he went sa dulong part, sabi dun, he went forth conquering and to conquer. Okay? So itong tao na 'to, itong politician na 'to, itong political figure na 'to, malalaman natin na siya na yung antichrist if ang kanyang buong advocacy kumbaga, okay, is to unite and to get rid of uh, individual governments of the whole world. Kasi that's not something na makikita mo ngayong araw na 'to. I mean, for example, 'pag tiningnan mo si, Donald Trump, okay, o obviously meron siyang kapangyarihan worldwide, tama? Kasi Mm. makapangyarihan yung US, eh, 'di ba? Pero Sila nga even daw if yung meron ano, siyang sila daw yung superpower. Kaya tinatawag na pulis pangkalawakan. Pulis Psydo, pulis sila sa buong mundo, eh. oo nga. Okey, 'di sige, ba? sige, sige. Alam ko yun, Ano, classified. ultra ba? Hindi, joke lang. Hindi, Tapos sige. no, 'di ba? But Oo. what I'm saying is if you're going to look at Trump, wala naman siyang agenda na, "O tanggalin na natin yung gobyerno ng Pilipinas," or "Tanggalin na natin yung gobyerno ng ganito, tanggalin na natin yung mga gobyerno na 'yan. Okey, lahat Teka, kayo sumama na lang sa US." may question ako, Brother Chris. Since Yes, pinag-uusapan natin yung Antichrist 'no, is it oo. kasi nung nasa CCF ako nun dati, may nagtuturo dun na yung Antichrist daw manggagaling mismo sa lahi ng mga Hudyo. Do Well you believe on that? Kasi sabi well niya to me kasi oo, sabi niya sa'min is logically ang unang Antichrist daw talaga is mga Hudyo. Kasi sila yung nagpapako kay Kristo, eh, yeah. 'di ba? Yun naman So sasabi ng Bible. hmm. So ang sabi sa'min nun, ang turo nun is manggagaling daw yung lahi ng Antichrist is kailangan Hudyo, manggagaling sa Hudyo. Which is kaya yung minsan mapapansin mo yung mga conspiracy tulad ni Trump, tinitingnan siya na kung may lahi ba siyang Hudyo, yung katulad yan yung mga Rothschild, 'di ba? Mga Hudyo yan, eh, mga Jews yan sila, eh. Mm. So, kadalasan yun yung tinitingnan nila na dito eto puwedeng maging Antichrist 'to kasi lahi ng Hudyo. So, ang tanong ko, is it possible ba or, totoo kaya yun? Well well, for all we know baka Pilipino, 'di joke. Hindi, kasi wala Oo, namang sabi niya sinabi sa Bible. wala namang sinabi, 'di ba? Right. So I don't I cannot Hmm. so kumbaga parang yung mga part na ganyan, ano ba yung nationality ng Antichrist? Again, dun papasok siya dun sa speculative na parang puwede kang mag-draw ng kahit na anong opinion mo, and I think walang mali dun. So for example, 'pag sinabi niyang baka Hudyo, baka nga naman, okey?
Pero what I'm saying is, I think the clue na binibigay sa atin dito ng Bible is that we would know na this is the Antichrist already kapag nakita pa lang natin siya na meron etong tao na 'to, may plataporma 'to na gusto niyang, kumbaga i-unite yung buong mundo, okay. Which is, kumbaga sine-set up naman kasi yan, we're gonna have an episode about one world government. So, sine-set up na yan. Pero what I'm saying is wala kasing kung tinignan mo yung mga world leaders ngayon, correct me if I'm wrong, kasi I'm not really sure. Pero what I think is dun sa mga taong popular na world leaders ngayon, Vladimir Putin, okay, or, Pope Leo the 16th, okay, or Donald Trump, Netan or kung sino, or Netanyahu. Netanyahu, okay, or kung sino yung presidente ng China, okay, or kung sino man. Okay. Wala silang ano, kumbaga if there is, ang plataporma nga nila exclusive sa ano nila, sa nationality nila. Like for example, si Trump, ang plataporma niya ngayon is exclusive sa mga Amerika, Make America Great Again, 'di ba? So Hmm. parang inclusive sa US lang yung plataporma ni Trump. Pero itong tao na 'to, itong Antichrist na 'to, hindi pa siya Antichrist. Ang point ko, hindi pa siya Antichrist. Makikita na natin siya na in the sense, 'pag nakita natin siya in the scene, alam na natin siya yung magiging Antichrist. Kasi ang magiging plataporma niya is to unite the whole world. Kasi off the bat sabi ng Bible, yun yung kanyang plataporma, conquering and to conquer. 'Di ba? Sabi niya, he was sent forth conquering and to conquer. So ang ano niya talaga is, eto siya, ano siya, parang ang plataporma ko o kailangan, I think ano siya, parang siguro magiging siya, and again speculation ko 'to, siguro Secretary General siya ng UN na super powerful. So parang for example, merong isang sikat na, I don't know, isang sikat na politician from a very famous government na magiging representative sa UN. Tapos siya yung magiging Secretary General. Tapos parang i-aano niya, i-utilize niya yung UN para magkaroon ng one world government and things like that. Again, opinion ko lang yon, pero what I see when I read Revelation chapter 6 verse 2 is yun yung pinaka-plataporma. So yun yung makikita natin. So hindi natin kumbaga, ang point ko dito kaya ako sinasabi to sa inyo is hindi niyo na kailangan magkaroon ng, wag na kayo mag-subscribe dun sa mga kumbaga conspiracy theory na, oh, ito na yung Antichrist, 'di ba? Kasi pag yung Antichrist nandiyan na, alam na malalaman natin yun. Kasi ano ba yung pangako? For example, sa Second Thessalonians chapter 2, 'di ba? Sabi doon, Hmm. let no verse 3 sabi doon, let no man deceive you by any means, for that day, referring to the day of the Lord, yung rapture, sabi ng Bible, that day shall not come except there come a falling away first, and the man of sin be revealed. Take note of the word, sabi doon, revealed. So hindi na siya magiging pahulaan pa. Kasi when you read that verse, ang narinig ko kasi sinasabi is, he will be revealed dun sa temple. 'Di ba? Na meron siyang na ginawa niya na yung, abomination of Abomination. desolation. Oo, pero I think na even before that, malalaman na natin. Kasi yung Mm. pinaka-agenda niya is to conquer the whole world. Kumbaga magkaroon siya ng mas malawak na territory or something like Sorry, that. So kahit yung nasa CCF Pro, ang ang kuwento niyan is ganyan, kumbaga malalaman mo talaga na yung plataporma ng isang political leader na yan na magiging antichrist is kumbaga nasabi yun yung turo dun dati, which is na interesting thing kasi sabi niya, I think sa Bible is parang sabi, lalabas siya as a savior, eh. So parang papasok siya sa senaryo na magulo ang mundo. So kailangan kaya magkakaroon ng isang one world government na mag-a-agree ang lahat ng tao. Pero para sa akin contradict 'yun kasi kung sinabi ni Brother Chris na conquer, dalawang klase kasi yun, hindi puwede kasi kumbaga sabi nila, 'pag gusto mo ng peace, kailangan mo ng war, 'di ba? So which is yung sabi kanina is 'pag
magka-conquer yung Antichrist para magkaroon ng peace at para lumabas siyang as parang savior. Yun yung naririnig kong kwento nun dati. So, yun. Parang No. sana may paliwanag sila, ewan ko kung ito, parang sinasabi na may yung first 3.5 years kaginhawaan, kapayapaan, then yung the rest of the 3.5 years Parang wala na nga, eh. Saan yan? Sa dati niyong Puro ano church, na bro? lang. sa dati naming church may ganyang katuruan na yung Hindi ba kanta ni Francis M yun? Kapayapaan, yeah. Hindi, I mean, what I mean is, kapag pinasa mo yung Matthew 24, it doesn't seem that way. Kasi sabi niya dun sa Matthew Yeah. 24, di ba? You shall hear wars and rumors of wars, pestilence, famines and things like that. Tapos sabi niya, this is the beginning of sorrows. yun na. So, Mm. ito simula pa lang to. Di ba? So, paano ko magkakaroon ng 3.5 years na peacefulness kung meron kang wars, rumors of wars, pestilence, at the beginning, sa simula pa lang, right? I So, think teka. So, Scofield din ata yan or if di ako nagkakamali, yung ganyang katuruan yeah. na Parang ginagawa na lang siguro nila yun para malinlang yung mga tao na or ayaw nilang ituro yung kumbaga nakakatakot kasi ayaw tong pakinggan ng mga tao. No, what Parang I think is, kino-comfort ganon. wala talagang, kumbaga, walang seryosong walang seryosong nag-aral sa kanila nung turo nila. Number one, yung turo kasi nila is very confusing. Okay, pag tiningnan mo, katulad doon, yung sinasabi kanina ni Raji, yung Matthew 24, pag sinabi mo after the tribulation of those days, tapos the sign of the Son of Man shall appear, sasabihin nila for the Jews. Tapos pagdating mo doon sa susunod na verse, no man knoweth the day of the hour, para sa lahat yon, 'di ba? Parang doon pa lang isipin mo paano nangyari yun? Nasa isang chapter yun eh. So paano Kung ano na yung lang isang ituro chapter, nila, no? 'di ba? So which is confusing. Actually, ito nga yung nakakatawa kasi kung babalik lang ako doon sa kwento ko kanina. Nung nawala na ako doon sa first church ko na, 'di ba, nakwento ko kanina na parang nagkasamaan kami ng loob ng pastor. Ang ano niya, madali lang yun eh. Kung nagturo talaga ako ng mali, 'di ba? Kung talaga nagturo ako ng doktrina na mali, pastor siya, pwede niyang i-correct yun sa pulpit eh. 'Di ba? Parang for example, si Pastor Saki, 'di ba? Merong heretic na nag-preach sa church, 'di ba? Ng mali yung doctrine. O kunyari merong nagturo ng oneness, 'di ba? Tapos si Pastor Saki, I believe, ang gagawin niyang first step is magtuturo siya tungkol sa Trinity. Right? Kumbaga parang common reaction yun eh. Pag, di ba, kung may... Yeah. Ang problema, wala akong narinig, ang narinig ko lang from ang sinabi ng mga kaibigan ko doon is that mali yung tinuro ko, pero hindi siya nagturo tungkol sa end times Bible prophecy. Hindi niya sinabi kung ano yung position. Bakit mali. Hindi niya in-explain kung bakit ako mali. 'Di ba? Ano yung mali dun sa tinuro ko? Ha? Kinausap ka na yung pastor? Hindi niya ako kinausap eh, actually. Hindi niya ako kinausap. Ang kinausap niya yung mga kaibigan ko na natira doon sa church. Tapos parang sabi pa nga niya, nakakatawa kasi yung falling away first daw, 'di ba yung sa 2 Thessalonians chapter 3, falling away first, pero yun daw yung rapture. Yun nga. Yun din yung turo sa amin. Falling away. Yun daw yung pero falling away. Sabi ko, paano naging falling away yun? Paano naging rapture? Pataas Yung rapture pataas. 'Di ba? Kahit sino namang grade 1 siguro magsasabi na yung falling pababa. 'Di Dapat ba? pala, Brother Raji, ikaw gumanon. Dapat ginano mo sila. Stopping away. Hindi, kasi di ba totoo naman yun? I mean, right? So, I think the reason why a lot of people doesn't understand yung Bible prophecy is because
walang nagtitiyaga magturo. Tapos Hmm. dahil nga sa dahil sa sobrang nila, dependent nila sa pastor nila, ayun, hindi na Hmm. sila Yun pa yung wala nang naglakas loob magbasa ng Bible, Mm. okay, tapos i-check 'tong mga bagay na 'to. So, yun yung I think yung dahilan. Kaya I think even this one is a important episode for us. Okay? May madadagdag may pa kayo gusto sa lang first host? Sa first? may idadagdag lang ako Yes, dun sa bro. sinabi ni Brother Chris ng onti. So yung kunyari may mga viewer na parang bagong save or hindi pa save, kung, sa church niyo parang napapansin niyo may mali ganito, ganyan, siguro tingnan niyo din yung kung paano magturo yung pastor. So kung tinuturo ng, pastor na yun na, ah, parang, 'di niyo pa malalaman 'yan, kailangan niyo pang aralin 'yan, ganyan, ganyan. Whereas yung maganda sa yun nga sa Verity, kay Pastor Stocky and sa mga like-minded na pastor, parang ini-encourage pa tayo na wag, don't take my word for it, basahin niyo mismo. Bible. Kayo mismo maghanap. Yung sa mga Bereans, 'di ba? Bereans, Yeah. whether these things be so. So kung hindi gano'n yung pastor na pinupuntahan yung church, parang tanungin niyo, bakit gano'n? 'Di ba? Yun Tsaka lang. Actually, yan yung inaano nila yung mag-Bible college ka na para maintindihan mo mm. 'tong chart, nakakalito ng kung anong iba-ibang chart nila. Actually, naalala ko, kinonfront ko pala yung pastor ko regarding that. Kasi obviously napakinggan ko nga yung sermon ni pastor, yung after the tribulation and things like that. So tinanong ko yung pastor namin na yun. Sabi ko, ano yung position natin with regards to this? Kasi talaga ang una kong nung pumasok sa isip ko yung end times Bible prophecy na to, na parang iba yung tinuturo. I thought it's just a play of words na parang sa kanila after the ang sabi ng Bible after the tribulation, pero sila parang may sila na pre-tribulation, pero ang description din after the tribulation talaga, parang gano'n. Kasi nga bago akong Kristiyano nun, eh. Tapos ang ginawa niya sa'kin, binigyan niya ako ng libro, binigyan niya ako ng Scofield, Scofield. tapos yung Clarence Larkin na chart, binigay niya sa'kin yun, "O basahin mo 'to." Ako naman ako naman mabaliw-baliw ako kakaaral, kakatingin kung paano nag-match yung mga nakasulat dun kay Larkin. Hindi mo talaga mage-gets, eh. Kaya ayun, anyways, Ako may punta na question tayo ako. dun sa second horse. Oh, sige Second bro. horse. Sige, 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 sige. Second horse na. Hindi sige, question mo na. Sige question na, Hindi question. kasi mamaya na yung Ka tanong ko kasi as a whole na, eh. Mamaya na lang, sige. Oo, Punta tayo sa second horse. okay. So, yung second horse sa verse 3 sabi dun, and when he had opened, Revelation 6 pa rin to, no? Revelation 6:3, and we had opened the second seal, I heard the second beast say, "Come and see." And there went out another horse that was red, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another, and there was given unto him a great sword. So it removes the peace, ibig sabihin it's time for war. Pag tiningnan niyo sa Matthew 24, 'di ba? Yun yung sumunod actually na sinabi niya after na sinabi ni Jesus Christ na there shall many that shall come in my name saying I'm Christ. Tapos sabi niya sa verse 6, and ye shall hear of wars and rumors of wars. 'Di ba? So parang I mean, it fits like a glove, 'di ba? Sabi nga nila na wars and rumors of wars. Tapos merong yung yung tawag nito, yung red horse na pinakita na tungkol sa war. Okay, i-ano natin 'to, i-connect natin to doon sa sinabi ni Mark. Kasi sabi kanina ni Mark, yung tinuturo niya, yung tinuturo sa church nila before is that yung 'di ba, parang para ka conquer, kailangan mo munang makipagdigma. Okay. I think, it's a setup. I think it's a setup nga. Yun yung, na pinasimulan Hmm, ng Antichrist. Kaya setup. actually yung Antichrist yung first seal, eh, 'di ba? Kasi kailangan siya yung mag-i-initiate ng commotion about wars and rumors of wars. I mean Okay. ano, Na yung tawag isang dun, bansa, ah I mean yung sabi is, if you want peace, be ready for war.
So yun yung sinasabi na kasi kumbaga para magkaroon kasi ng one world government, which is lahat magkakaroon talaga ng resistance. So kailangan gawin is mag-conquer na mag-conquer. Para kumbaga Yung mga one magdi-disagree. man rule ang mangyayari. So hindi siya hindi siya kumbaga walang magre-resist kasi tinalo mo na, kinonquer mo na. So para pumasok yung tawag doon, one man rule na sinasabi. Yun yung turo nung dati. Mm. So, yun nga. So, I think ang mangyayari kasi dito talaga is that it will initiate yung, so I think mauuna yung initiative ng Antichrist. Tapos parang with that, magsisimula yung wars and rumors of wars. Okay? Kasi syempre, politically speaking, maraming makikisakay diyan ng mga bansa, right? Kasi parang katulad nga ngayon, 'di ba? For example, dito sa Pilipinas, yung issue natin sa West Philippine Sea, 'di ba? Para nag-aantayan na lang tayo kung sino yung unang magpapaputok, 'di ba? Tapos after nun, oh, di giyera na. Actually, maraming mga wars and rumors of wars na naririnig tayo ngayon. Rumors, Alright, like for example yung giyera sa Ukraine, okay, and things like that. Pero I think, makikita natin yung unprecedented na giyera na mangyayari during this time, okay? So makikita natin ang siguro ang lesson na makikita natin with the Red Horse is, makikita natin hindi siya talaga literal, 'no? Figurative talaga yung patungkol dun sa Red Horse. Especially na katulad 'to, yung nakaupo daw dun, tinanggal yung kapayapaan sa mundo. So, paano mo gagawin yun, 'di ba? So, it's a figurative speech. Okay. May madadagdag tsaka pa yung ba kayo dun sa sa Red Horse? I think sige, Brother Kyle. tsaka yung sa ano din, mga bro, yung sa Daniel 'di ba yung image ni King Nebuchadnezzar, yung parang, ni-reveal kay Daniel nun, may ano ba, five kingdoms 'di ba, parang superpower. So Babylon, Medo-Persian, Greek, Roman, Medo-Persian. tapos yung isa, yun yung paparating na so, no doubt magkakaroon talaga ng conquering ng na sa buong mundo para magkaroon ng one world government. Yan, nakasulat na siya sa Yeah, dati. yeah. And I think, I think, ano to eh, this one is, kasi nakalagay doon wars and rumors of wars. So I think, tapos parang it will ignite into a big war, which is yung tinatawag nga na inaantabayan na world war. Actually, ang kinakatakutan natin is World War 3, right? Pero hindi Hmm. naman sinabi kasi sa Bible na World War 3, 'di ba? Malay mo World War 4 or World War 5 or whatever. Kasi hindi nga natin alam kung kailan mangyayari yung pagdating. Pero I think that's the signal, no? Makikita natin yung Antichrist, we would know, tapos para magkakaroon ng war. Then kasama doon actually yung black horse, no, yung third seal. Sabi doon sa verse 5, and when he had opened the third seal, I heard the beast say, come and see, and I beheld and lo a black horse, and he that sat upon him had a pair of balances in his hand. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, a measure of wheat for a penny, and three measures of barley for a penny, and see thou hurt not the oil and wine. And so eto naman, yung black horse, ang meron siya is pair of balances. Pero tapos meron siya sinabi doon na a measure of wheat for a penny and three measures of barley for a penny. Tapos sabi niya, see thou hurt not the oil and the wine. Okay? Sa Revelation siya, sa Matthew 24, ang sinabi po doon ni Jesus Christ after niya sabihin na wars and rumors of wars, see that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise up against nation, kingdom against the kingdom, and there shall be famine. So, ibig sabihin may tagutom, pestilence, and earthquakes in diverse places. Okay, so, I think yung sinabi ni Jesus Christ dito na famines, okay, pinrovide po doon yung, tawag nito, yung sa black horse na a measure for wheat for a penny. I don't know kung, eto madaling intindihin ano, kayo ba nung una niyong binasa 'to, madali ninyo naintindihan 'tong, a measure of wheat for a penny and three measures of barley for a
penny? Sa akin yung pagkaintindi ko diyan, tawag dun, let's say sabihin natin sa kilo ng bigas. So, parang ang mangyayari is yung isang labor mo sa isang araw mong trabaho, katumbas na lang ng isang kilong bigas, parang gano'n. So, 'pag nangyari yon, which is talaga yon, taghirap yon, taggutom talaga yon. Kasi Taggutom. isipin mo halimbawa below minimum ka, or sabihin mo ng below minimum ka, tapos magkano ba below minimum ngayon? 650? Below 6? minimum mo, So, 400 isipin mo, yung below minimum. isipin mo yun na lang, tapos yun lang yung mabibili mo. Kumbaga parang isang kilong bigas lang. So, yung sa'kin nung pagkabasa ko nun, yan yung pagkaintindi ko. So, yan talaga, kumbaga taghirap na talaga yan. Taggutom na Oo. talaga, Pero ibig ko bro, sabihin. pero ano tingin mo dun bro sa sinabi niya na, "See thou, hurt not the oil and the wine." Sa'kin kasi yung oil tsaka yung wine, sila yung expensive, eh. Katulad Luxury, yan yung luxury yung wine. luxury siya, eh, oo. Kasi 'di ba kahit naman Luxury. yung sa Old Testament, eh, kahit naman hanggang ngayon, eh, 'pag Yes. sinabi mong ano tawag dun, yung mga vineyards, 'di ba, yung mga Mm. vineyards, 'pag yung mga wine 'pag habang tumatagal siya mas lalo siyang nagmamahal, eh. So gano'n din yung kumbaga yung oil, which is yung kung tinatawag nilang black gold, which is tawag dun, yun nga sabi nga ni Brother Chris, luxury nga. Actually nung binasa ko yun ng ano, di ko na natandaan nun na part siya sa Matthew 24, parang nag-step lang siya sa mind ko. Hindi kasi hindi kasi sa Matthew 24 ano lang, eh, sabi dun there shall be famines, 'di ba? Sa Matthew 24. Pero sa Revelation chapter 6, ang sabi dun nung nakita yung black horse, yung pinakita yung black horse, meron siyang dalang, ah, pair of balance, tapos binabalanse niya yung presyo daw ng wheat, isang sukat ng wheat is 1 penny, tapos tatlong sukat ng barley is 1 penny. Nung nalaman ko yun, it's like ang hirap na nun, eh. Kumbaga siguro aftermath na 'to ng war dahil sa nangyari sa, yun nga paghimagsik, paglaban. So, maraming namatay, maraming nagutom, may earth. So, kanya-kanyang diskarte paano sila mabubuhay. Ah, Probably ganun yung katumbas para mabuhay ka, yung pinaghirapan mo, ah, tumbas lang siya ng isang katulad ng sinabi ni Brother Mark, bigas. So, dahil beginning of sorrow na siya, ah, yung nabasa ko dati yung sa Matthew 20, if hindi ako nagkakamali, hinire yung ano siya, householder ba siya ta's nag-hire siya ng labor, Laborers. tapos, Parable of ah, talents. ayun tama, ah, hinire niya sila for penny for a day, penny for a day. So, Ay, oo. yun, Hindi pala parable of the talents yun. Ibang parable pala yun, sorry. ewan ko Hmm. basta Ah, yung tapos, hinire niya rin yung iba't ibang oras with the same penny. penny. Ah, so yung penny ang para sa'kin ang pinag-uusapan dun is yung sahod ng isang tao sa isang araw. So, yun lang yung katumbas nung sinasabi ni Brother Mark sa isang araw na matatanggap mo. So, ganun kahirap sa panahon na yun. Brother Chris, may question ako. So, May yeah, question ako bro. kay Brother Chris. Tawag dun, ah, kumbaga hindi kaya siya puwedeng ano, hindi ba siya interconnected? 'Di ba yung Four Horsemen kasi siya yung beginning of sorrows, tama 'di ba? So, Mm, hindi ba siya interconnected in a sense na kunyari yung Red Horse siya yung, wars, pagkatapos nun papasok yung Black Horse, which is siyempre pagkatapos nga naman ng giyera, taghirap talaga totoo. nun kasi walang pagkain, walang kumbaga walang walang ang value ng pera siguro wala nun, walang walang value ang pera, kaya
Hindi kaya gano'n 'yun? Well, to Interco me, actually ang opinion ko simultaneous. I think pero ang tawag nito, ang ang magti-trigger talaga nun is yung magpapakita yung Antichrist. So to me, what would happen, I think, and this is my opinion, hindi po to dogmatic, if you disagree, I think that's fine. Uh, I think that what would happen is that the Antichrist will have a platform na ire-raise niya yung advocacy niya to unite all governments. With that, ano po siya ng war, magsisimula siya ng war. And because of that, yung famine susunod at maraming mamamatay. Kasi if you're going to look dun sa yung last horse, which is yung pale horse, sabi dun sa verse 7, and when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, come and see. And I looked, and behold, the pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him, and power was given unto them both over the fourth part of the earth to kill with sword and with hunger and with death and with the beast of the earth. So what happens here is parang nagkagulo na kaya maraming namatay. Okay. Chaos. So chaos na. So hindi naman to parang ano, I don't think na parang simultaneous to na matatapos muna yung World War II or World War tapos saka papasok yung taggutom. Tapos saka maraming Hmm. mamamatay. Oo. I think it's simultaneous yung ano, yung mangyayari na habang nagkakagera, na maraming namamatay, tapos maraming nagugutom. In short, kumbaga parang sobrang gulo na talaga ng mundo. Okay, if you're going to look at that particular event, no? Yung especially, tapos ang nakakaano doon, ang nakaka-bother talaga actually doon is when the Bible says it's the beginning of sorrows. Oo, Kumbaga, So wala pa simula pa pala lang oo, pala talaga 'yun. yung main oo, sorrow. simula pa lang. Oo, Simula pa simula lang pa pala lang 'yun. 'yun. Oo, 'di ba? Hindi pa ano 'yun. So kung dun pa lang ayaw mo na, nahihirapan ka na, 'di ba? Parang sabi nga dun sa May matanong Book ko. of Jeremiah, 'di ba? Kung hindi ka makakatakbo with the footmen, paano ka magsu-survive sa giyera, parang gano'n, right? Hmm. So 'yun, I think that's what's gonna happen. Pero ang main point dito mapakita natin talaga that the four horsemen are just the beginning. Okay, ito yung pinakasimula nung mga uh, wars and wars and yung mga giyera at yung mga kinakatakutan ng mga tao. Marami na natatakot actually sa dito pa lang. Okay, pero ang Hmm. sabi ng Bible, yun nga yung point ko, sabi ng Bible, simula pa lang 'to. Hindi pa 'to yung talagang kumbaga, hindi pa 'to yung pinaka ah, dalamhati. I think siguro for the unsaved, I don't know if you will share my opinion. For the unsaved, this is yung ano nila, this is yung pinaka-worst ano nila, Oo. pinaka-worst fear. Kasi 'di ba, na magutom sila and things like that kasi ang hinahanap lang naman talaga nila is physical needs. Pero Which is sa atin kasi sige bro, Brother Mark. kumbaga which is true din kasi tawag dun, isa 'yan sa mga Hmm. reason bakit may pre-trib, eh. 'Yun yung pinu-push ng mga like mga evangelical like siyempre takot ang tao, kumbaga gutom ka. So 'pag halimbawa, let's say sabihin natin member ka na ng isang evangelical church, 'yan yung sinasabi nila na kailangan, patuloy ka pa rin sa paggawa para tawag dun, hindi ka naaabot dun sa tribulation na sinasabi. So, which is true yun. So, ito na rin yung question ko 'no, Brother Chris. Since tapos na tayo dun sa Four Horsemen, 'di ba? Tama? Tapos Hello? na tayo dun sa Four Horsemen, 'di ba? Ayan, wala si Mark. Hello? Bro, puwede pakiulit yung question bro. Ayan, okay na. So, kumbaga tapos na tayo sa Four Horsemen, 'di ba? Oo. So, ang question ko is Simula pa lang yun. Hindi, joke lang. Beginning of Hindi, sorrows. ang question ko eto na, hindi, eto na yung question ko, eh. Tawag dun, yung itatanong ko dapat kanina. Nandun na ba tayo sa loob ng beginning of sorrows na yun, hindi pa? Sa palagay mo? I don't think so. Hindi pa, 'di ba? Okey. Ah.
I don't think so. Kasi as I've said, ang position ko actually is that the first thing that we're gonna be noticing is yung pag-appear ng Antichrist. Sa akin yun. Kasi that's the first seal. So until that time na mangyari yun, I think, hindi siya, wala pa tayo dun. Merong signs na papalapit na. What I'm saying is, kasi di ba parang, if you're going to look sa Matthew 16, parang nirebuke ni Jesus Christ yung mga Pharisees. Kasi parang ang sabi ni Jesus Christ doon is, nakikita nyo nga yung panahon, di ba, na Mm. Oo. kumbaga pag tumingin ka sa labas, tapos maulap, masasabi mong uulan or something like that. Pero hindi ninyo ma-determine kung kailan yung signs of the times. Okay, and I think na we're approaching that area at that time. Pero if we have to also be reminded na even during the times of Apostle John, tinawag niya na yun na last days. 'Di ba? Or Apostle Peter pala. 'Di ba? This last days, sinabi na ng Bible during the time nung ni na Apostle Peter and things like that. So I think that should be the mindset siguro nating mga Kristiyano, that we should live as if na parang these are the end times. Okay? Kasi alam niyo, to me, this, if you're a Christian, I think yung living in those days, okay, especially kapag, for example, although syempre mahirap, I'm not saying na madali mabuhay sa gitna ng giyera, sa gitna ng kagutom, okay, pero if you're going to look also in Matthew chapter 24, ito wala to sa four horsemen eh. Okay, pero I think ang maganda kasi dito, especially if you are a Christian, kasi ang sabi ni Jesus Christ dun sa verse 14, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nation, then shall the end come." So ang sinasabi ni Jesus Christ na yung gospel of the kingdom, itong gospel ng salvation natin, maipe-preach siya sa lahat ng bansa. Okay? So yes, merong kagutom, yes, merong tawag nito, giyera, okay, and things like that. But I think as a soul winner, this would be one of the most exciting days na meron na makikita natin. Kasi makikita natin, kasi ngayon, di ba, parang may mga lugar, hindi ka naman pwede mag soul winning. Di ba, pagbabawalan ka, di ka pwede pong soul winning sa North Korea, or unless gusto mong mamatay, right? Or sa Muslim, sa mga Arab nations and things like that. Pero sabi ng Bible, may papahayag yung mensahe ng kaligtasan sa kanila, even to those people na ngayon unreceptive sa gospel. So I think that's a great, if you're a soul winner, if your perspective is on heavenly things, isa yun siguro sa mga magagandang magagandang reasons kumbaga to believe na ah kumbaga parang silver lining out of the chaos, 'di ba? Na kahit na magulo, at least yung gospel makikita pa rin nila Mm. at na mag-push through. Okay, right? Okay? Wala si Mark. Okay. Any other thoughts, Brother Raji? Naisip ko rin sa panahon na yun, nagtataka yung tao sino yung nasa templo pag nagpapakilala sa Diyos. So I don't think lahat mag-aaway sa kanya automatic. That's why magkakaroon ng gulo. Then at the same time, pwede natin may pakita sa kanila, ito yun, tumutugma na sa Bible. Ito na mangyayari, ito na yung next. So talagang mas malalo na silang maniniwala kasi na nangyayari na nakikita na nila eh. So mas marami ng opportunity but at the same time, delikado na rin. Pero siyempre, you want to give your best shot kasi ito na malapit na. No, baka sa panahon na yun, kung umabot, let's say, no, I don't think na aabot tayo sa panahon na yun. Pero kung let's say umabot tayo doon, pray natin na bago, bago dumating si Jesus, He find us watching. Yeah. And let me just say this also, no, kasi maraming mga tao akala nila ito yung mga yung mga Christians na parang sobrang tapang. Akala nila kaya nilang labanan yung Antichrist. Hindi, number one, wala ka namang Oo nga.
wala kang army, 'di ba? Wala ka namang sundalo. So paano mo lalabanan yung Antichrist? Wala ka namang mga tangke, 'di ba? Or anything like that. Meron bro, Okay, so hindi mo kayang labanan yung Antichrist. meron bro, Ano, yung bro? ano, yung Salvation Army, may shield sila. Alam mo yun, Kung nakikita ko yun, eh. kung kung salvation lang ang pag-uusapan, kung soul winning, actually yun yung laban na dapat nating i-ano, dapat nating i-focus, yung laban about the gospel, okay. Pero to say na parang, "Oh, papatayin ko o ima-massacre." Alam mo yung napanood ko yung ano, yung Left Behind, yung ano, yung Left Behind. 'Pag pinanood mo yung pelikula na I think nakalimutan ko kung part 2 ba yun or part 3. Ilang Ano part siya, yun? eh, ano yun, eh, 3 parts. Okey. Oo, 3 parts yun. Tapos parang yung part 2 yata or part 3 parang gano'n. Ang natatawa ako dun sa Antichrist kasi yung Antichrist ano, tawag nito, na ano siya, naloko siya nung journalist. Okey yun, ah. Sabi ko, sa lahat naman ng Antichrist ito yung pinakabobo. Kasi parang ang nangyari nun, ang kuwento kasi nun parang naiwan sila sa nag-rapture daw. Tapos naiwan sila. Eh, kasi 'di ba nga pre-trib yung doktrina. So naiwan sila. So nung nag-appear yung Antichrist, parang gusto nilang labanan yung Antichrist. Tapos parang in-infiltrate ng reporter yung Antichrist. Pumunta siya dun sa parang UN base, sa base nung Antichrist. Tapos parang nauto niya yung Antichrist, something like that. Nung pinapanood ko yung pelikula, sabi ko parang napakabobo naman na Antichrist. Parang wala naman yata 'to sa description ng Bible. If para So maging hindi ano yun, so hindi po namin sinasabi Pangdagdag na ano ano, lang, confusion. oo nga. Hindi namin sinasabi na puwede niyo pong labanan or di kaya mag-wage kayo ng war sa Antichrist 'pag nalaman niyo na po. Hindi po yun yung point po namin. Ang point po namin is yes, malalaman ninyo but we have to still focus on the spiritual things. Yun po talaga yung laban na pinapa-ano sa atin ng ano, ng Panginoon. Hindi po yung ano, hindi yung labanan natin yung Antichrist. Tsaka may ano, eh, parang in the first place, inevitable kailangan siyang mangyari, eh. Parang unfortunately kailangan siyang mangyari para dumating si Jesus. 'Pag hindi mangyayari yun, ibig sabihin sinungaling yung Bible. So, kailangan mangyari yun. No, nakakatakot nga lang It's pero ganun talaga, eh. It's just like parang nung sinabi ng Panginoon kay Peter na 'di ba, "Ipapako ako sa krus, tapos iiwanan niyo ako lahat." Tapos ito namang si Hmm, Peter ang sabi niya na, "Oh Lord, kahit anong mangyari hindi kita iiwanan." 'Di ba? Tapos, di "Dapat Lord puwede. dito ka na." Tapos 'di ba sabi, oo. Tapos ang sabi ni Jesus agad Christ kay Peter, Get thee behind me Satan." 'Di ba? Hinahadlangan kasi, Kasi 'di kailangan ba? ngang mangyari, oo, kasi kailangang mangyari. So hindi niyo na kailangan kasi 'di ba si ano, si Eli Soriano ang turo naman kasi niya, kailangan daw mag-stock na kayo ng mga delata, ganyan. Mm. Talaga. Doomsday Oo, prepper pala yan. oo, kailangan daw gumawa na kayo ng bunker. Yung tipong underground tapos maglagay na kayo ng mga delata, para maka-survive niyo daw yung 7 years. Oh, hindi po mangyayari yun, okey. Kasi kahit na gawin niyo po yun, I mean at the end of the day, ise-survive pa rin po tayo ng Panginoon. I think that's one thing na if you're going to be excited on the end times, that's one thing that you should be excited about, is kung paano ipo-provide ng Panginoon yung mga pangangailangan natin, 'di ba? Kasi at the end of the day, totoo pa rin naman yung Bible, right? Even Correct. during the end times, totoo pa rin yung sinabi ng Bible na hindi hindi na na bata ako, tumanda ako, tapos wala akong nakitang anak ng Diyos na nang malimos ng Namamalimos, tinapay. oo. So, ibig sabihin, God will still provide even if you come to that point na parang may famine and pestilences and things like that. So, I believe dun yung makikita yung kapangyarihan ng Diyos na magpo-provide pa rin siya ng mga pangangailangan natin. Tsaka 75 Okay. days lang yun, eh, 'di ba?
Yung 3 tribulation, Yung tribulation. o the 3 and a half, tribulation, 'di ba? which 3 and a is half months. oo. Pag Two and a pag half. Galing kung nga 'no, puro 3 and a half. 3 and a half years, Three and 3 a and half a ba? half Two and months, a half. 3 and a half years. 75 days? ah, So, Or three and a parang half. sa mata ng mga pre-trib, ang dating sa kanila, para tayong mga mid-trip sa mata nila. yes. Dahil Yun yung sinasabi ko kanina. pumapatak sa kanila na ah, lahat ng tribulation is 7 years. So, kasama na dun yung wrath of God, 7 years. Tas sa'tin gitna. Kaya tayo para sa kanila trip tayo kung 'pag Oo, inano nila. Pero kung tutuusin, ang great trip talaga is 'pag inano gitna natin kasi. ano yun, eh, bakit 75 days? Sa napanood ko 'to dati, 2015, kay Pastor Anderson, yung Revelation 2. Medyo malalim siya dun sa part na yun. Meron kasi dun sa hindi, anyway ano lang, mabilis lang 'to. Revelation 2, may church na sinabi dun na magkakaroon sila ng great tribulation 7 days. Tas yun pala, inano mo yun, papatak dun, paano yun parang may extra calendar days dun sa isang taon na yun. Medyo komplikado. So, tas dun pala may extra days pala dun na 'pag kinuwenta mo, pumapatak 5 days siya. Ang magandang ano siya, magandang Yun nga Yung yung, chart. yun nga yung interesting part dun eh. Yung ano na yun, kumbaga yung 75 days na yun. kasi inaano din tayo diyan, eh, bakit 75 days? Sabi sa Bible, "No man knoweth the day." Eh, kung 75 days, eh, di malalaman na natin. So, yun ang banat nila, eh, nung nakita nila yung chart na parang ginawa yung sa Pero siguro Facebook. hindi Tsaka natin sinabi rin, tsaka sinabi rin sa Matthew rin yun eh. Kasi di ba, kumbaga, wala nang maaabotang buhay ang Diyos eh. Tama. Na Eh, mananampalataya eh. check the Kung days, tatagal lang ilang taon yun. Di ba? shall be shortened. So, wait lang, let me recall kung mare-recall ko yung ano, wait lang. So, 30 times 7 is 210. Ay, sorry, wait lang. 30 times 12 times 7. So, that's ang days kasi ng calendar ng mga Hudyo is 30 days per month. So, tapos parang every 7 years. 4 Para may years ba leap ano, yun? 'di ba? Kasi Leap month, may leap day. May leap month. leap Oo, day, yung leap sa month. kanila kasi leap month. So parang meron silang isang taon na may isang taon sila na 13 months. So, Mm. May extra if you're going month. to look at may extra months sila. So, ang mangyayari kasi doon, if you're going to look at Revelation chapter 11, ang sabi kasi doon about the two witnesses. Ito yung witnesses na magpe-preach after natin ma-rapture. Okay. They are going to be sent out or they're going to preach 1,203 score days. So, 1,003 score and 1,203 score days. So, yung po yung start ah, nung tawag nito, nung wrath of God. Tapos parang ang mangyayari nun, yung sinasabi ni Mark is 75 days minus nun, dun po yung mangyayari yung rapture, parang gano'n yung ano, I'm trying to recall kung paano Abomination. yung mangyayari. Oo, parang gano'n. Hindi merong abomination tapos, ah, 75 rapture days. tapos parang, 75 days parang gano'n. I'll try to recall next podcast. Pag-aaralan ko, ire-review ko pala, sorry. bigla ko na lang naalala So, yan, yung part na yun. Lalo na yung mga festival na sine-celebrate nila. Lahat pala yung may picture dun. Naalala ko lang yung Year of Jubilee, which is Ang yun galing, yung eh, 'no? year na yun Sumasakto yung siya. it all points to Christ. Actually, in terms of the festivities, parang Christ already fulfilled, parang if I'm not mistaken, 4 out of 7
nung first coming niya. Tapos parang 3 na lang yung natitira yata na kailangan niyang i-fulfill. Parang gano'n. Pero next time na natin i-cover yun. Hindi ko na nga anong susunod na topic Galing. natin dito, bro? Brother Mark? Anong susunod na topic natin after ng 2 witnesses? Calendar Ay, 4 days. Para may Parang month. parang one government ata to. Counting. Magsisimula Parang ba tayo one ng mga 1-1? ha? Magsisimula na tayo agad ng mga one day, gano'n? One One government na yung One world nakalagay go mo ata. Oo. One world government tapos Ay, one hindi, world Antichrist. oo, Antichrist pa pala. Antichrist. Brother Chris, Oh, yun. Yo. si ano, Kuya Red. Minsan, invite mo. See? Kuya Red. Si Kuya Red. See? Kuya Red. Sino daw? Si Brother Red. Si Brother Red. I-invite Invite daw natin? natin. Next Si guest. Brother Red. Next guest. Oh, sure. Oo ba? No problem. Kailan Oh, din actually, yun? kung si Brother Dante. Oh, kung si Brother Dante, okay rin eh. Si Kuya Dante Kaso lang actually, medyo, ngayon na ano lang. Pero meron pa itong silang ano topic eh. na to, isa sa mga paborito niyang topic ng end times. Oo. So, sige. Any last words pa? Meron pa kayong mga gustong sabihin? O, di ba naraos natin? Ang galing natin, di ba? Naraos natin yung first part. Meron pa tayong 9 episodes to go. Maganda dyan yung maganda dyan yung Favorite ko din tong Revelation. Antichrist. Yung sunod-sunod na Ano na, bro? maganda. Maganda yung pagkakasunod-sunod yung Antichrist. Ang hinihintay ko dyan yung yung yun? Yung kay Brother Eman. Eman. Last Sunday. Yung one world currency. Oh, one world currency. Yan. One I world guess, economy. nag-confirm na ba siya? Hindi pa, Episode di ba? 4. Nag-confirm na ba siya? Ha? Nag-confirm na si Brother Eman. Nag-confirm na siya, di ba? Sabi niya oo daw para makapag-aral daw muna siya. Sabi niya Oo, di episode ba? 4. Oo. Sige. So kung may mga po kayo gusto niyo mga gusto niyo pag-usapan tungkol sa end times, maisama po namin sa mga set of episodes po namin. Please do comment in our chat box para po maisama po namin sa mga discussions po. Kung may mga questions po kayo after this episode, we'll try to kasi recording po ito. So kung may questions kayo, ay hindi po namin may papangako masasagot, but we will try our best to answer it sa comment sections din po. Okay? So, may mga gusto pa kayo sabihin? Brother Mark, Singit any ako. last words? Wala Sige, na. Brother Raji, go. Ay, thank you pala, Brother Raji, tsaka Brother Kyle. Thank you, mga bro. Thank you din sa Brother pag-imbita. Raji, last words. Baka may gusto kang sabihin. Yung sa kanina. Sige bro, isingit mo na yung isisingit mo. Singit. Naalala ko lang bigla. Si Lucifer, yung demonyo. Bakit Lucifer yung pangalan niya? Napanood ko ng dati. I think TNT. Bakit Lucifer? Kasi yung pangalang Lucifer daw, ano daw yun planetang Venus. Baka Sailor Moon yan, Oo talaga. Nanonood ka nun, Mark? Puro pang kalawakan ka ngayon, bro. Pulis pang kalawakan Naalala ko si Aklas. Pero totoo yun, Akala ko- Totoo yun, Brother Raji. Sa yung Roman, sa hango kasi sa Roman, yung salitang Lucifer. Actually, ang ibig sabihin pala nun is Venus yung planeta. So, magandang ni Pastor Anos kung bakit Venus. Dahil pag morning, pagtingin mo sa kalangitan, wala pa yung araw, pero nandiyan na yung Venus, na, lumiliwanag na. So, So in a way, parang gano'n din ang pinapakita ng pangalan niya na bago dumating ang totoong Panginoon, nandiyan muna siya para ilinlangin yung tao na kunyari siya na itong
So, parang ano na 'yan, parang pang second episode na 'yan, 'di ba? Antichrist. Itutuloy na ba natin 'to? Wala ng tulugan 'to. Ika-cut ko na lang, gano'n? Nag-drugs na ako. Uy, huwag mo sabihin yan dito. Kailangan ka daw nasa second episode, Brother Raji. Oo, kailangan nasa second Kailangan episode natin ka kasi 'di ba ano 'yan, ano tawag dun? Yung Morning Star, hindi ba ba 'yun? Hindi ba 'yun 'yun? Oo, yun Ay, ba yun? Morning ay, Star. teka lang. Bago Hindi, Son bago tayo of magpatuloy, the Morning. i-clarify mo munang joke lang yun, baka mamaya sugudin ka diyan ng mga pideya, wala kaming kasalanan. Oo, clarify muna, mamaya. Guys, drugs is gamot. So, illegal drugs. Oo nga, Bawal. oo nga. Drugs Legal. lang. Oo. Pwede nyo, gumaling ang sakit nyo. Lamig. Kahit di ako pinipro siya bagay. So, mangyayari nito suspect tayong 4. Pwede sabihin na, sinabi ko, yung Zonrox. Yung tropa ko, yung Zonrox. Bumaling yung upo niya, nawala yung upo niya. Nawala din yung tropa ko. Pwede. Diba? Yung panood ni Marlon 'to, wala na si Marlon dito, alis na 'yun. Oo nga, pagaling si Brother Marlon sa short throat. Si brother. Magaling na siya. Magaling na. Okay na. Hindi, yung schedule niya lang, busy siya. Busy lang siya. Anyways. Sige na. Thank you very much. Sige na. Baka mamaya ano pa tayo dito, ma-raid pa tayo dito pare-pare. Oo. Abangan niyo ulit po si Brother Raji kung mare-raid siya sa next episode. Kung nandyan pa siya sa second episode. Thank you very much. Brother Raji. Brother Raji, Bye-bye. mga bro, salamat. Good Thank you, night. guys. Night po.